Brother Joy ito ng Krayoko Pananampalataya at Katotohanan at papasada lang ako ng isang awitin, Trusting God. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. You will never fail. You will never fail. I trust in you, my Savior, Lord. You're my Lord Jesus. You are my Lord. Magandang umaga sa inyo lahat at ako'y muling nagbabalik. Ganun ako talaga kapag minsan ay nawala ng medyo matagal ay busy lang ako sa mga projects at trabaho ginagawa. Kamusta na ho kayo at noong mga nakaraan ay ako ay nakapagbigay sa inyo ng share about the gospel. Ngayon naman po ay ganun pa rin po. Meron nagsabi sa akin na sa Facebook daw, kapag you put your video and then meron kang enough watch time na nakuha sa mga taong nanonood and then you will earn money, yung isa raw, at least more than $10, nakaka-earn siya sa video. Sabi ko naman sa sarili ko, so, kung pinangaral ko pala ang gospel, nilagay ko sa video, sa YouTube, sa Facebook, even sa YouTube, pero hindi ako nag-sign up ng para for monetary. Kasi ayokong humarap sa Diyos at tumayo sa harapan ng Diyos na ang aking pangangaral na salita ng Diyos ay bayad na pala sa lupa. I don't want it. Yung sinabi ng Panginoon na freely receive yung salvation, yung gospel, freely give, ipangaral ng libre. That is a command. It's not a request from the Lord. It wasn't a request, it's a command na i-preach natin ang gospel free of charge.
at wala kang matatanggap na anumang mga pinansyal sapagkat ang sabi ng Biblia, we live by faith, not by sight. Yun ang aking pinaninindigan. Kaya sa mga nakakapanood dito ay ang sa akin ay hindi ako nagpapahayag ng salita ng Diyos in exchange for something like monetary or financial from any social media platform. Hindi yun. So, sabi ko sa sarili ko, yung nagsabi sa akin, hindi ko gagawin yun kasi gusto ko ang Panginoong Kristo magbigay sa akin ng gantimpala. Hindi ang anumang social media o sino man ng mga tao. Ganon kasi ako. Meron akong gusto sa inyong na konting topic din na ibigay sa inyo. Kung tatanungin ko kayo, alam niyo sa mga social media may mga nagtatanong, di ba? Sa mga gustong pumuntang lugar o bansa, may mga sasagot na sa Europe, meron sa Asia, meron sa Amerika. Saan ho tayo kaya pipili ng lugar? Yun ang kalimitan sa mga katanungan. Ako naman, may tanong ako sa inyo. Ang tanong ko, where do you want to spend your eternity? Saan mo gusto na spend, ibig sabihin, mapunta, maparoon sa walang hanggan o yung hindi na natatapos na mga bagay na yun. Maaring sa inyo, yung iba, tinatawag na islands, sa islands na walang pollution. So, where do you want to spend your eternity? Actually, this is a question ng Biblia sa atin. May katanungan ng Biblia sa atin na minsan ay nalalampasan lang natin. Akala lang natin na ang tanong na ito ay pangkaraniwang tanong, pero sinasabi na rin ito ng Biblia. Where do you want to spend your eternity? Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 12 o Aklat ng Mga Ngaral ni Solomon. Itong Ecclesiastes na chapter 12 na to, siya ang last chapter ng Ecclesiastes na ipinangaral niya ni Solomon, ni King Solomon. What is eternity? Where do you want to spend your eternity? Dito sa chapter 12 verse 1, ang sabi niya, matapos niyang basahin ang chapter 1 hanggang o isulat ang chapter 1 hanggang 11, Solomon said sa chapter 12. Maiksi lang itong chapter 12, tandaan ninyo, kumpara sa ibang chapters ng Ecclesiastes. Chapter 12. He said, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ang sabi niya, alalahanin mo ngayon ang iyong manlilikha. Sa araw ng iyong kabataan, habang ikaw ay bata pa. Ito ngayon ang nakakalimutan ng maraming kabataan din. Na akala nila ang buhay ng tao ay walang katapusan. Maraming teenagers ngayon na walang preno. They don't use the brakes. When you're overspeeding at mahuhulog ka sa malaking pothole, you have to use the brake. Rethink yourself. Where do you want to spend your eternity? Tanongin yung sarili nyo, where do I want to spend my eternity? Number 1, sinabi na sa atin ng Biblia, remember now your Creator in the days of your youth. While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, habang hindi pa dumidilim
ang araw, habang ang buwan ay may liwanag, habang ang mga bituin ay nasa himpapawid at nakikita pa ng inyong mga mata, habang ang mga ulap ay bumabalik matapos umulan. At pinaliwanag rito maging sa verse 2 ng chapter 12 hanggang sa verse 5. Ang sabi rito, also, sa verse 5, also, when they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish. Sa verse 5, ito yung mga kabataan na fearless, reckless, at doon nakakapag-decision sila ng isang bagay na meron tinatawag na long time effect sa kanilang maturity. Subalit, lahat ng mga tao ay dumadaan sa pagkabata. Subalit, ikaw na kabataan na mapalad na nakikinig ng salita ng Diyos, remember your Creator while you were young, while you're still young. Because sabi rito, because man goeth to his long home, eternal home. Pupunta na siya ron pagkatapos. Because man goeth to his long home, and mourners go about the streets. Where do you want to spend your eternity? After na ikaw ay mamatay. Maaring iniisip ninyo, yung katawan ninyo ay ililibing at mabubulok, of course. I'm not talking about our physical body. We know our physical body will rot, mabubulok. But God said, remember now your Creator in the days of your youth. Yung ating kaluluwa. Ang sabi rito sa Psalms chapter 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting you are God. Even from everlasting you are God. Before, bago pa magkaroon ng mga bundok. Ang landmass ay dating flat, as in flat. And the Bible said, sinabi ng Biblia, na magkaroon ng mga halaman, magkaroon ng mga animals. At hindi lang yun. Actually, hindi pa nililika ang mga bundok. Kaya nagro-roam ng freely ang mga animals at ang mga plants ay tumutubo kung san-san. And then God formed a mountain. He formed mountains, and especially the mountain of Olives dun sa Jerusalem. Before the mountains were brought forth, o ang earth ay na-form at ang mundo ay nagkaroon ng mundo, God is already there. Nauna na siya sa atin dito. Because He's from everlasting. From everlasting, you are God. Ayun ang sabi sa Book of Psalms. Ikalawa, alalahanin mo ang iyong manlilika. Remember your Creator before the silver cord is loosed. Pag sinabing silver cord, ang sabi rito sa chapter 12 verse 6, or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth
as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Yung silver cord, makikita natin, mga precious metal ito, silver. Kayo naman na naka-earn ng mga riches, wealth dito sa mundo. God said in the Bible, the silver cord will be loosed. And your golden ball, yung inyong mga pinansyal, be broken. Or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Yung mga pinagkukuhaan ninyo ng sustina sa buhay ninyo, either business yan, o malaking sweldo sa trabaho. It will gonna snap. May i-snap. Makikita natin na maraming tao sa mundo come and go. May ipinanganak na merong silver spoon sa kanilang bibig, mayaman. Namana nila ang kayamanan. And then, namamatay sila. May papalit na naman. Mamanahin nila yung minana ng namatay. Ganun sila. But the Bible says, the silver cord will be loosed, and the golden ball be broken. Because at the final judgment, anuman ang wealth na natamasa ninyo dito sa earth is just a garbage in the sight ng Panginoon, sa mata ng Panginoon, sa paningin ng Panginoon ay basura. Remember your Creator before the silver cord is loosed. Bago manghina ang inyong mga pinansyal, bago mawalan kayo ng pagkakakitaan, mawalan kayo ng mga pananalapi ninyo, remember your Creator. Makikita natin sa chapter 12 verse 7, then the dust will return to the earth as it was. And then you're gonna die. We all gonna die. Then shall the dust, we are formed from the dust of the earth. We were formed from the dust of the earth. Ang sabi ng Biblia sa book of Genesis. And the spirit shall return unto God. Our spirit, our life, the breath of life, ay babalik sa Diyos. Subalit yung isang mahalagang component ng ikaw mismo ay yung soul, yung kaluluwa. Yung physical mo bumalik sa lupa at it turned to dust. Yung hininga ng buhay mo, yung life, kaya ka humihinga, yung buhay ay bumalik sa Diyos. Now, nag-iisa na lang. Yun ang kaluluwa mo. Yun ang personalidad mo. Yun ikaw mismo. Doon sa kaluluwa mo, doon nabubuo ang masasamang isipan, ang masasamang pag-uugali, ang sin and evil. Ang kaluluwa mo ang nagdadala noon at siyang nagpapakalat ng lahat ng uri ng kasamaan. Gamit lamang yung pisikal at yung buhay mo. Subalit maghihiwalay ang tatlong components ng tao. Ang katawan, mabubulok, babalik sa lupa tulad ng alikabok o alabok.
yung hininga ng buhay niya, yung spirit niya ay babalik na sa Diyos na ipinahiram lang sa atin. At yung kaluluwa mo, ikaw na mismo, ang siyang tatayo sa hukuman ng Diyos, sa final judgment ng Diyos. Then the dust will return to the earth as it was. Yun din ang sinabi ng Genesis chapter 3 verse 19. After man fall into sin, in the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. Kahit balot ka ng mamahaling damit, balot ang iyong katawan ng maraming ginto at maraming precious stones and ornaments, at mga expensive gadgets, technology. Ang sabi ng Biblia, and to dust you shall return. Sa alabok, babalik ka. Babalik ka rin. Kung sa inaakala ninyo na ang kagandahan ninyo o kagwapuhan ninyo ay mananatili sa inyo magpakailanman, nagkakamali po tayo. Proverbs chapter 31 verse 30, God said in His Word, charm is deceitful. Ang kagandahan ng kagwapuhan ay deceitful. And beauty is passing. Ang kagandahan ay lumilipas. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Subalit ang babae na may takot sa Diyos, kahit hindi siya kaakit-akit o wala siyang charm at hindi siya beautiful, but kapag meron siyang tinatawag na fear of the Lord, that woman, she shall be praised. Gagantimpalaan siya ng Panginoon. Psalms 103 verse 15, as for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes. Ang tao ay inilintulad ng Panginoon. Ang buhay niya ay inilintulad sa mga tumutubong mga damo, yung mga green grass, at tulad din sila ng tinatawag na flowers of the field, yung mga seasonal flowers, kay gaganda. Subalit when the scorching heat comes, namamatay sila unti-unti. Pumapangit na yung kulay nila, yung mga dahon, yung mga damo ay natutuyo, nagiging tulad ng dayami o mga sunog na damo na. Sa verse 16 ng sabi rito, babasahin ko yung verse 16 sa Ecclesiastes chapter 12 o verse 6. Sa Psalms, inuulit ko sa Psalms 103 verse 16, for the wind passes over it and it is gone, and its place remembers it no more. Ang tao ay tulad din nito, sabi. Yung hangin, by the way, yung hangin na binanggit dito sa Hebrew is ruach, the Spirit of God. And the Spirit of God pass over it doon sa halaman. Tulad ngayon, yung air and oxygen dito sa mundo, just like that. Kapag hinipan yung mga dahon o yung mga petals na lalaglag sa bulaklak, sapagkat yung bulaklak ay unti-unti sabi sa Tagalog, nangunguluntoy, yung nadadry. Kaya mahina na silang kumapit doon sa yung petals nila. Kapag hinipan ng malakas na hangin ay nagdi-disappear na. Kaya sabi ng chapter 12 dito sa verse 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So ang nagbigay sa atin ng buhay ay ang Diyos. Inilagay niya
sa atin ang buhay. Mula pa sa tiyan ng ating mga magulang, nagkaroon na ng buhay. At yung buhay na yon na sinasabi, at yung tinatawag na mga unformed physical body ng isang tao o fetus pa lang, ay naroroon na sa kanya ang buhay, at yung kaluluwa ay nandun na nagpapahinga sa loob ng kanyang katawan, yung fetus na nadidevelop pa lang. Kaya sinabi ng Panginoon, thou shalt not kill. At kapag ang isang babaeng buntis, sabi ng Biblia sa Leviticus, mababasa ninyo, na kapag ang babaeng buntis ay sinaktan ninyo at namatay ang kanyang dinadalang sanggol sa tiyan niya, at ang sabi ng Biblia ay haharap sa hukuman yung pumatay. Kaya, binili na ng Diyos na ang buhay sa loob ng sinapupunan ay hindi pinupuksa. Anong ibig sabihin nito? God against abortion. Kapag nagsimulang magsama ang sperm ng lalaki at yung egg cell ng babae sa sinapupunan ng babae, nandun na yung buhay. Nagliwanag na yung buhay. At nandun na rin yung kaluluwa. Dala-dala ng ina, yung kaluluwa ng isisilang niya. Remember, ikatlo, remember this. All man's success are always futile. Ecclesiastes chapter 12 verse 12 hanggang 14, kung babasahin ninyo. Sa chapter 12 verse 12, and further by this, my son, be admonished, of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. This is a prophecy ni King Solomon. Tandaan mo, tandaan ninyo na sa huling panahon, walang tigil ang paggawa ng mga libro o aklat. At hindi lang yan, lalaganap ang talino ng mga tao. Ang sobrang pag-aaral ay nakakapagod sa flesh. Ang sabi. Hindi nangangahulugan, hindi mo huwag ka na mag-aral. Ang pinakakahulugan ni King Solomon dito, na tandaan mo, na ang pag-aaral ay nakakapagod ng katawan. Kaya nga kapag napapagod tayo, nagpapahinga tayo, kumakain ng maayos at tutulog. Sinabi niya na ang education ng tao, ang karunungan ng tao sa mundo ay lalaganap, tataas. At ang sabi rito sa verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Eto na. Pakinggan natin ang konklusyon ng lahat ng bagay. Importante. Now, where do you want to spend your eternity? What is the conclusion? Ang sabi, let us hear the conclusion of the whole matter. Ano ang pinaka-conclusion sa atin ng Biblia sa mga bagay na ito? Ang sabi niya, fear God. That's the number one. Fear God. And keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret things, whether it be good or whether it be evil. Dahil lahat ng mga gawa ng tao ay dadalhin sa paghuhukom. Doon huhukuman ng Diyos. Lahat ng mga secret thing na nasa tao, whether it is be good or whether it be evil, ay haharap
sa Diyos ang isang taong yun. Ang conclusion, fear God. Ano ang ibig sabihin ng fear of the Lord o fear God? Matakot ka sa Diyos. Hindi ito yung takot na kayo ay nininervyos, nanginginig. Ang ibig sabihin ng fear of the Lord, sabi ng Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yung fear of the Lord, ito ay tulad ng isang starter ng sasakyan. If you click or twist the ignition key, it will kick the start. Dahil you turn on the key, the ignition key, into a on position, and then nagkaroon ng tinatawag na yung engine ay nag-start up. Kaya sinabi ng Biblia na the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The knowledge na sinasabi ng Biblia, yung knowledge na ito ay in the contrary, tandaan ninyo si Satan sa Book of Genesis, meron siyang sinasabing knowledge din na kausap niya si Eve. Yung knowledge na sinasabi ni Satan na yon ay contrary yon sa knowledge ng Diyos. We know Satan he's a liar. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 17, ito sinabi ng Panginoon sa tao, but of the you can eat, makakakain mo lahat ng mga bunga sa Garden of Eden. But sa Genesis chapter 2 verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. But the serpent contradicted the word of God. Nagkaroon ng contradiction. Anong sinabi niya sa Genesis chapter 3 verse 4 and 5 ng serpent sa babae? The serpent said to the woman, you will not surely die. But God said, you will surely die when you eat of it. But the serpent said to the woman, you will not surely die. And then verse 5, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God. Hindi na sinabi ng Diyos. When you eat of it, God said, you will surely die. That's it. You will surely die. Physical death, spiritual death, and eternal separation or eternal damnation or eternal death. Yun ang sinasabi ng Biblia sa atin. Where do you want to spend your eternity? For God knows, sinabi niya ni Satan sa babae, that in the day you eat of it, your eyes will be opened. Hindi sinabi ng Diyos na your eyes will be open into knowledge after you eat of it. And you will be like God, knowing good and evil, Satan said. Hindi sila naging Diyos. Naging sinners, si Adam and Eve. And then sabi ni Satan na you will know good and evil. Anong ginawa ng tao? They only do what is evil, not good. So contradiction yon. Kaya makikita natin na sinasabi ng Biblia na yung fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you start to acknowledging, when you start to praise God and acknowledge Him, at yung sarili mo, hindi mo hayaan na magkasala, and you have fear of the Lord. And if you have fear of the Lord, irerespeto mo ang Diyos sa harapan ng ibang tao. The fear of the Lord is the beginning
of wisdom. At ang sinasabi pa ng Biblia na the commandments, fear God and keep His commandments, for this is man's all duty. O this is man's duty, yung fear God and keep His commandments. Anong commandments ng Diyos? We cannot follow exactly what the commandment says doon sa mga Israelites o mga Hebrew people doon sa tinatawag na Mount Sinai, Ten Commandments. Yung Ten Commandments ay ginawang pinagsama lang ng Panginoon. Ginawang dalawa. Yung apat sa commandments for God ay ginawang isa. Love the Lord your God with all your heart and all your soul. If you love God, you won't gonna make any idols or graven images. You won't gonna bow down to them. Because God is a jealous God. And God is Spirit. Yung anim ay commandments para sa kapwa-tao natin. Love, na nauwi sa love your neighbor. Regardless of race and status, love your neighbor. Dalawa lang yung sinabi ng Panginoon. At yung dalawa na yon ay nagmula yon doon sa 10 utos. Walang makasunod ng 10 utos kaya sinabi ng Panginoon, love your God, first commandment, and love your neighbor as yourself. So yung 10, naging 2, hindi binawasan, kundi pinagsama ng Diyos ang para sa Diyos na utos, 4 yon, at yung 6 ay para sa tao, sa kapwa-tao mo. So yung 10 naging 2 na lang. Sapagkat sinamarize niya na. Ginawang compact. Ayon sa Isaiah chapter 5 verse 20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet bitter. Kawawa kayong mga ginagawa ninyong mabuti, yung masamang ginagawa nyo. Ang isang taong nagnanakaw, halimbawa, sa kanyang posisyon, sinasabi ay, okay lang yan, konti lang naman. Yun ang sinasabi ng Biblia rito sa Isaiah chapter 5 verse 20, woe to those who call evil good and good evil. Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, pupunahin ka, sasabihin, masama yung ginagawa mo, siguro gusto mo lang magpasikat. Kaya sabi nga ng Panginoon, kung maglilimos kayo, huwag niyong ipapaalam sa kanan nyo o sa kaliwa nyo yung nililimos ninyo. At huwag niyong ipagsisigawan sa bubungan. O wala na dapat nakakaalam, wala dapat sino mang taong nakakaalam na kayo tumutulong. Sapagkat doon ginagantimpalaan ng Diyos. Hindi yung tutulong ka, ilagay mo yung pangalan ko dyan, dapat ako yung nauuna dahil ako yung unang nagbigay sa'yo tsaka tumulong. Kung tutulong kayo, anonymous. Hindi ako may sabi nung kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Ang buhay ng tao ay maiksi lang just like a breath. Hininga. His days are like passing shadow. Parang lumilipas lang na anino. Kung sa umaga nakakita mo yung anino ron, banda ron, ngayon wala na ron dahil nandun na.
Ganon ang shadow kabilis. Ang buhay natin ay napakabilis na mawala. James chapter 4 verse 14. Ito yung sinabi niya sa mga Kristiyano nang iba sa kanila ay medyo parang nagmamataas at sinasabi nila, we're different from this other Christian dahil kami well-to-do, mayaman, sikat kami, kilala kami sa lipunan. At nilulook down nila tina-turn down nila yung ibang mga mahihirap na Christian sa panahon ni James. Kaya sabi niya rito sa book of James chapter 4 verse 14, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ano ang mga buhay? Anong buhay ninyo? Para lang kayong mga mist. O yung tinatawag na, alam niyo yung parang hamog sa umaga. And then wala na. Mga ilang minuto lang. Parang umihip kayo sa salamin. Sa mirror, yung hininga nyo nandun, maya-maya nawawala na. Ganon ang ibig niyang sabihin. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Kaya hindi tayo dapat magmalaki at sabihin sa sarili natin na I gained wealth, I gained PhD, I got my PhD, I'm a doctor, I'm an engineer, I earn 6 figures, I earn millions, or I earn 1,000 a year, 40,000, 60,000 a year, $100,000 a year. I earn more than that sa pagtitinda mo. Pero anong sabi ng Biblia? Remember now thy Creator. Where do you want to spend your eternity after you die? Sa ano? After you pass the bar exam, after you got a good job and the high-paying job, after you got all of those na ginagawa ninyong pagmamayabang sa sarili ninyo, and then suddenly your life cut off. Just like a shadow or just like a mist, you're gone. You're dead and gone. Your body will rot. It will turn into dust. Your life, siya ang unang umakyat sa Diyos, bumalik, yung buhay. And your soul will gonna spend its eternity to where? Without Christ, doon ka sa darkness. Kaya sabi ng 1 Chronicles chapter 29 verse 15, we are aliens and pilgrims before you. Tayo'y manlalakbay lang sa earth. Hindi natin pag-aari ang earth. Hindi natin pag-aari ang lupa o ang tubig o ang environment. O anumang mga nakikita natin. Our days on earth are as a shadow and without hope. 1 Chronicles chapter 29 verse 15. Yung buhay natin sa mundong ito ay tulad ng mga anino at wala tayong pag-asa. Wala kang pag-asa kung wala si Jesus Christ sa iyo. Ito ang conclusion ko sa topic na to. In this world, we are all hopeless without our Savior. Sa Titus chapter 2 verse 13, sinulat ni Apostle Paul kay Titus, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior,
Jesus Christ, you will gonna have this blessed hope, pinagpalang pag-asa, at yung glorious appearing ng Panginoon ng Kristo sa atin, our great God and Savior Jesus Christ. If we have Him sa heart natin, sa ating mga puso, ang span of life natin ay napakaiksi lang. Nung kahapon, pumunta ako sa dentist ko kasi natanggal yung isang crown ko sa ngipin. Tapos sabi ko dun sa dental assistant, can you please check, I don't know how many years this passed, and then it came off. Lumabas ang ngipin ko. Okay, chinek niya sa computer. And then she said, oh, this like 13 years ago. What? Sabi ko, more than a decade. Wow! Sabi ko, bago natanggal yung crown. Dito sa molar ko. And then dumating yung dentist, yung doctor. Kasi tawag namin dito sa dentist, doctor, hindi dentist o ano. They're doctors. How are you, doctor? Sabi ko, yeah, it came off and then after 13 years, oh wow, sabi niya. Can you make that another 13 more years? Probably, I won't gonna be around in this world. I won't gonna be here around. And then sabi niya, come on, I might gonna be not around too. Sabi niya, baka hindi rin ako umabot ng 13 years. So, mas una pang namatay kaysa matanggal yung ibabalik niyang crown ko sa ngipin, sa loob. Oh, yes, sabi ko. Kasi yung kapatid niya, yung mabait din yun, yung doktor na yung dentista ko rin, namatay na pala. He's only like 62 years old. They're rich. May mga bahay sila. Minsan siya nagkukwento. Alam niyo naman dito, kapag kausap niyo na yung dentist niyo, minsan nagkukwento sila. Mga tao rin yun. Hindi naman tulad sa ibang bansa, either sa Pilipinas, kung makaasta, ay akala mo, pasyente lang kita, dentist ako. No, yung mga American dentist dito na nakikipag-usap sa'yo na pareho kayo ng level. Kasi we're paying. Babayad kami sa insurance para sa kanila. So yun nga, nung sinabi ko na, this might probably another 13 more years, probably like I'm gonna be thankful if I'm gonna stay here in this world for another 13 more years. Oh, you're still young. Oh, thank you, sabi ko gano'n. Baka siya pangaraw mauna. So, go-usap kaming gano'n. Kasi, hindi tulad sa ating mga Pilipino sa Pilipinas, uy, huwag kang magsalita na guys. Dito sa Amerika, no. They don't care if you're talking about death. We all know. One day, we're gonna one day I'm gonna die. But I want to spend my eternity with the Lord. Kaya, kung meron man tayong kinakain, sinusweldo, maging sapat na. Don't turn your chin sa ibang tao na may malaking bahay, masarap ang kinakain. We don't know. Their life is just like a fleeting shadow. Ask for God's blessing sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon huwag kayong mag-alala, don't be worried about what you're gonna eat, drink, or wear. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, He will add it unto you. Pero hindi sinabi ng Diyos na He will add it unto you na too much. O na ma-overwhelm ka. No, hindi ganun ang Panginoon. Hindi ganon. Kapag there's somebody na nag-preach sa inyo na kapag kayo nagbigay and God will gonna bless you abundantly, that's false. Binobola lang kayo para magbigay kayo lalo. Actually, God will gonna give what only you need for this day. Yung sapat. Tulad ni King David, sabi niya, I pray that the Lord won't abandon me or
He won't let me beg in the street for food, for bread. Sabi niya, maging sapat ang kinakain. Maging tama ang kinakain. Hindi pa damihan ng ulam sa bahayan kung ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kung ano ang ibinigay sa inyo ng Panginoon, ipagpasalamat natin. Maalala ninyo, yung 3,000 na katao. Kasi dalawang grupo yun, 3,000 tsaka 5,000 people. Yung isang bata na merong dala-dalang baon niya. Isda tsaka tinapay. Isda tsaka tinapay. Naisip ko rin yun eh. Alam nyo, ginawa ko ng baon yan. Pandesal tsaka tuyo. Nung, I think elementary ako. Pero tatanggalin niyo yung tinik, tsaka yung ulo. Palama, talagang binabata kong gano'n, makunat yun eh. Pero okay lang sa akin. Yun nga lang, yung hininga ko, tuyong-tuyo ang amoy. Hindi tayo dapat titingin sa iba. Sapagkat, ang dapat nating tingnan ay saan natin i-spend ang ating eternity. Kaya sinabi ng Biblia, remember now your Creator before it's too late. Tanggapin niyo ang ating Creator, mga kapatid. Ano man dumating sa atin na pagpapala ng Diyos, ipagpasalamat natin. Minsan, nauuna ang pagsubok kaysa sa pagpapala. Magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kung sa isang taon, puro pagsubok ang dumarating sa'yo, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi we are still alive. Mga kapatid, kaya nga may pagsubok, sinusubukan ka ng Diyos, upang pagkatiwalaan ka ng Diyos sa ipagkakaloob sa'yo. So that you won't gonna spend your eternity into darkness, but into His eternal life sa kingdom niya. Nuulit ko, where do you want to spend your eternity? Are you ready to spend your eternity kasama mo ang Panginoon at yung mga holy angels niya at yung mga holy saints niya na nandun na? And they're all singing praise songs, worship songs. Sila ay nandun sa napakagandang lugar na heaven. They don't need car. If they wanna go somewhere, they just flew, or they just fly and they can travel in split seconds. Yun ang eternal place o eternal home na gusto ko. At naway ganun din sa inyo. Ang earth na ito, hindi ito eternal. Ang ino-offer ng Panginoon na eternity sa atin, saan mo gusto? Where do you want to spend your eternity? Mga kapatid, don't spend your eternity sa lake of fire o sa hell. Mag-spend tayo ng eternity natin, kayo mga ngayon lang nakapakinig, mag-spend kayo ng eternity ninyo after you die. After na mamatay tayo, ay doon tayo mag-i-spend ng eternity sa kaharian ng Panginoon, sa langit. Nais nyo bang tanggapin ng Panginoon? Kayong mga ngayon pa lang, hinahayaan ko kayo na papasukin ninyo ang Panginoon sa Kristo sa puso nyo sa simpleng panalangin lang na ito. At let the miracles of God will happen sa inyo, sa buhay ninyo.
Pumikit po tayong lahat at yumuko. Manalangin tayo ng taimtim na panalangin. Sabihin natin, Panginoon Kristo, sa mga sandaling ito, naniniwala ako at nananampalataya na ang buhay na walang hanggan ay sa iyo lamang nagmumula. Sa oras na ito, tinatanggap na kita sa aking puso at buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran sa lahat ng kasalanan at salamat po sa pag-ibig mo sa akin nung ikaw po, Panginoon, ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas. At nais ko, Panginoon, ang buhay na wala hanggan ay makamit ko. At ang buhay na walang hanggang ito, ang sinasabi mo sa amin na kaloob sa lahat ng nananalig sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo yun ang panalangin na yun, doon ka na sa Panginoon magpapahinga sa oras at araw na tawagin na tayo ng Panginoon sa eternity. Maraming po salamat. Ito yung inyong kapatid at kaibigan si Brother John Sacreo kay Pananampalataya Katotohanan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, maraming salamat kung mag-subscribe kayo sa channel ko na ito. Muli, pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, pray. And everybody say Amen. Amen.